Nagtitiwala sila sa sistema para sa isang patas na laban, pero ang kontrata mismong pinirmahan nila ang naging kadena nila. Para sa paghimay natin ngayon, pag-uusapan natin ang isang makasaysayang desisyon ng Korte Suprema. Oo, at yung mission natin dito intindihin kung paano binago ng kasong ito yung tingin ng batas sa mga manggagawang may kapansanan. Kasi hindi sapat yung awa lang lalo na sa mundo ng paggawa. Totoo yan Isipin mo kasi madalas kung ano pa yung inaasahang magbibigay sa'yo ng opportunity, yun pa pala yung gagamitin para tanggalan ka ng karapatan. Tama. Kaya napakahalaga nitong pag-uusapan natin. Tungkol saan ba talaga ito? Bale, pag-usapan natin yung kwento ng 56 na deaf mutes, so mga kababayan nating bingi at pipi, na nagtrabaho sa Far East Bank. Wait, sa bangko? Ano yung naging trabaho nila doon? Sila yung mga tagabilang at tagaayos ng mga pera. Kumbaga sila yung nakatoka na mag-sort ng mga pera sa bangko araw-araw. Grabe, hindi madali yan yung magbilang at magayos ng pera buong araw, lalo na sa bangko na bawal kang magkamali. Bawal talaga. Isang maling bilang lang, yari ka na. Kailangan mo ng matinding focus dyan tsaka bilis at sipag. Kaya nakakapagtaka, paano sila napunta sa alanganin kung ganyan sila kahusay at kailangan ng kumpanya? Dito na papasok yung medyo nakakapanlumo na sitwasyon. Kasi tuwing 6 na buwan, pinapapirma sila ng bagong kontrata. Contractual lang sila. Parang ganun nga, paulit-ulit yun na. Hanggang sa isang araw, bigla na lang silang tinanggal sa trabaho. At alam mo kung ano yung palusot ng bangko? Ano? Nagbawas sila ng tao o ano? Hindi awa at pakiusap lang daw yung dahilan kung bakit sila tinanggap. So, wala daw obligasyon yung bangko na gawin silang regular na empleyado. Hala, seryoso ba yan? Oo, totoo ito. At kung iniisip ng mga nakikinig na parang pelikula lang, totoong nangyari ito dito sa Pilipinas. Umabot pa nga ito hanggang sa mismong Korte Suprema Grabe yung palusot na yon. Imagine, nagtatrabaho ka ng maayos, tapos pinakikinabangan ng kumpanya yung husay mo, tapos sasabihin lang sa'yo na kawanggawa lang yung tingin sa'yo, kaya pwede kang tanggalin anytime. Parang ang sakit pakinggan, di ba? Pero, teka, para maging patas tayo sa bangko, hindi ba pwedeng sabihin na nagmagandang loob na nga kami nang bigyan sila ng trabaho under a special contract? O yung espesyal na kontrata para sa mga may kapansanan? Oo, baka yun yung idehilang nila sa korte. Tapos, kami pa daw yung lalabas na masama kapag tinapos na namin yung programa. Paano ba tinitimbang ng batas natin yung argumentong awa or charity laban sa karapatan ng manggagawa? Magandang punto yan. Pero dito papasok yung pinakapuso ng labor code natin. Simpleng-simple lang yung naging paliwanag ng Korte Suprema kung bakit sila pumabor sa mga manggagawa. Ano yung sabi ng korte? Sabi sa batas natin, hindi mahalaga kung anong titulo o pangalan ang ilagay mo sa kontrata, kahit tawagin mo pa yung special na kontrata o kung ano paman. Ang tinitingnan ng batas ay yung mismong klase ng trabaho mo. So kung ano talaga yung ginagawa mo araw-araw. Tama. Kung yung ginagawa mo ay mahalaga at kailangan sa negosyo, gaya nga ng pagbibilang ng pera sa isang bangko at nagtrabaho ka ng lagpas 6 na buwan, regular na empleyado ka na. Gets ko. Parang ganito yan Halimbawa, binigyan ka ng trabaho bilang kusinero kasi naawa sila sa'yo. Okay. Pero nung napatunayan mong masarap ka talaga magluto at dinudumog yung restaurant dahil sa'yo, tinanggal ka pa rin kasi awa lang daw yung lahat mula sa umpisa. Ayun, oo, sakto yung analogy mo. 'Di ba? Ang unfair nun, lalo na't nakinabang na ng malaki yung negosyo sa kakayahan mo. Makatarungan ba na gamitin yung kapansanan bilang excuse? Hindi talaga makatarungan. At yan mismo ang dinagdag ng Korte Suprema gamit yung Magna Carta for Disabled Persons. Paano nila ginamit yun dun sa kaso? Nilinaw ng korte na kapag ang kapansanan ng isang tao ay hindi naman nakakasagabal sa paggawa ng trabaho niya, tulad nitong mga pipi at bingi na sobrang husay at bilis magbilang ng pera, hindi pwedeng gawing dahilan yung kapansanan para tanggalan sila ng benepisyo. Kaya regular na dapat sila. Eksakto. Kaya ideklara ng korte na ilegal yung pakakatanggal sa 27 empleyado na nagtagal ng mahigit 6 na buwan. Inutusan din yung bangko na bayaran ng kanilang back wages at separation pay.
Wow! Nakakatuwa na ganyan pumabor yung batas sa mga taong talagang nagbanat ng buto. Oo nga eh. Napakagandang aral nito para sa atin at sa mga negosyo. Ipinapakita kasi nito na yung pagtanggap sa mga may kapansanan sa trabaho ay hindi limos o awa. Totoo yan. Ito ay isang issue ng hustisya at pantay na karapatan. Kapag nagtrabaho ka at nakinabang yung negosyo sa'yo, dapat kang ituring ng tama. Hindi pwedeng gamitan yung kapansanan bilang butas sa kontrata. Tama. Dahil yung kakayahan ng bawat tao, may kapansanan man o wala, ay dapat nirerespeto. Kaya nakakapag-iisip din para sa'yo na nakikinig ngayon. Ilang kumpanya kaya ngayon ang patagong gumagamit ng mga tinatawag na espesyal na kontrata o iba pang butas sa batas para pagkakitaan ng mga empleyado at takasan yung responsibilidad na gawin silang regular? Oo nga no. Napakahalagang tanong niyan at kailangan nating maging mapanuri palagi. Laging basahin yung kontrata. Kaya para sa mga law students na nakikinig at para na rin balikan ninyo yung kwentong ito, heto ang buong detalye ng kaso. Ito ay ang kaso ng Marites Bernardo et al. Versus National Labor Relations Commission and Far East Bank and Trust Company, GR number 122917, year 1999. Tandaan na basahin at unawain lagi ang pinipirmahan. For entertainment purposes only, not legal advice.